Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may chichika lang ako sa inyo. So, nalaman ng amo ko yung hinanaing ko. Kasi nga, ewan ko, galit na galit ako nung time na yun. Tama, galit ako, 'di ba? Nag-upload ako na yun nga sumama lalo yung ugali ng amo ko. So, wala akong masabihan ba aside sa inyo. Gusto kong may mapagsabihan pa na iba para kasi kayo silent kayo, yung nagchat-chat lang kayo dyan, nagko-comment kayo. Iba pa din yung kausap ko ba, binibigyan ako ng advice. So ngayon, sinabi ko sa boyfriend ko lahat ng nangyari. Isa-isa ko, pati yung mga hinanain ko sa buhay. Sakto, naka-loudspeaker doon, dito sa kwarto, naka-loudspeaker, tapos English pa yung usap namin. Ay, hindi ko alam. Nandyan yung amo ko sa labas, nakikinig. Nagulat na lang ako, umubo. And pagtingin ko, 19 minutes na kami mag-usap ng boyfriend ko na sila yung topic. So, ang sabi ko doon, alam mo, grabe na yung pagbabago nito. Sabi ko, Diyos ko, wala na nga akong ulam eh. Kung ibigay na lang kaya yung food allowance ko. Ganun ako. Sabi ko, ako yung nagtitiis dito. Kaya ako nagkakaroon ng pigsa dahil yung pagkain ko puro lang eh. Manok, itlog, paulit-ulit. Sabi ko ganun. Paulit-ulit ko sinasabi yan. And then yung boyfriend ko, you only have 2 weeks left, no? Gaganon-ganon yan. So, sabi na naman ako. Sabi ko, alam mo, hindi na nga ako binibigyan ng tinapay. Hindi tinapay, magkano lang yun ha? Dapat nga kasama yun. Sabi kong ganun. Wala na. Tapos yung sabaw na dati, yun yung pantawid gutom ko, pangtawid ulam ko. Hindi na rin nagpapasabaw kasi nga ayaw na makakain ako kasi nga ganun. Sabi ko, alam mo, pinipersonal na ako dito. Tapos biglang umubo yung amo ko sa labas, punyeta. Diyos ko, namula ako guys. Pero alam niyo yun, pinanindigan ko na talaga tapos sabi ko sa boyfriend ko, nandyan pala siya sa labas. Tapos pagtingin ko sa ilaw, ay, nakabukas talaga. Pinatay ko yan eh. Patay yun lahat bago ako pumasok ng kwarto. Tapos tinignan ko, bukas. May siwang kasi yung kwarto ko dito na nakikita ko. Ganito lang siya kaliit na siwang na mapapansin mo lang kung may ilaw sa labas o wala. So, nung time na yun, umubo yung amo ko. Naglalakad na, ayan. Kasi alam niya na, narinig ko na siya. So, nagsimula na siyang maglakad, ganyan-ganyan. So, yun. Pagka umaga, patay mali siya ako. Sabi ko sa amo ko, magandang umaga ma'am. Tumalikod yung amo ko. Ewan ko anong ginagawa niya. Sabi niya, good morning. Di iyang ko lang siya. Yung amo kong lalaki, magandang umaga din ako. Okay lang din naman yung nila, yung approach. Pero ako yung nagbago. Naging saltiki na ako. Parang sa isip-isip ko, sige, komprontahin niyo ako. Parang ganun ba? Sige, anuhin niyo ako para magkaalaman. Para naman masabihan kung sino sa atin yung may mali. Sa utak-utak ko, real talk lang yun totoo yun. Sabi ko, wala akong sinungaling dun, totoo yun, wala talaga akong makain. Nakikita niya naman yung ref guys, yung meron lang dun, prutas lang na orange, bigay pa yung na yun ng matanda na mama niya. Tapos pa yun, yung alam niyo yung wala ng katas kasi natuyo na, kasi nga hinahalad-halad nila sa Buddha nila pagka parang lanta na ata tsaka ibibigay sa akin. So, sige, kumprontahin niyo ako. Tapos hindi ako kinrompronta. Pero yung ugali ko nag-iba na. Hindi na ako masyadong namamansin. Na ako. Tapos yun nga, binigay sa akin tong yung lutuan. Kasi nga, naging tupakay na ako. Sabi ko kasi, kung gusto niyo ng edi pagbigyan natin kung gusto niyo ng ganyan para naman malaman natin. So, nung time na yon nung tanghali dumating yung amo ko, hindi niya ako pinapansin, parang wala siyang pakialam. Wala. Tapos hindi siya kumain ng tanghalian. Tapos nagkulong lang siya sa kwarto. Hindi mo na siya naligo hanggat hindi ako umaalis ng bahay kasi magsundo sa bata. Pagkaalis ko, doon na siya lumabas. Doon na siya kumuha ng tubig niya, ganyan-ganyan. Pero nung una, wala talaga, sarado yung pinto. So, sa akin okay lang yun. Kaya, sinimulan ko magbago. Nung napansin nila na nagbago na ako, sila naman yung nanuyo. So, ganun kasi, dati ganyan din sila. Alam kasi nila guys na ako yung tao na iniiwasan kong magalit, lalo pag umiiyak ako. Kasi, yan sagad sa buto yung galit ko niyan pag umiiyak ako. Pag umiiyak ako, sinusumpa ko yung tao na kaaway ko na hanggang mamatay ako, hindi talaga ako mamamansin. Ganun ako. Alam nyo ba, i-judge nyo na ako, pero sobrang hirap ko magpababa ng pride. Sobrang hirap ko
mag-approach pag may kaaway ako tas hindi kami nagpansinan. Sobrang hirap para sa akin yan. Namatay na lang yung tito ko. Hindi talaga ako namansin sa kanya. Guys, bata pa ako nangyari yun. Ano pa lang ako, parang third year. Pero tandang-tanda ko pa kung paano niya sinabi na ano daw, pag umuwi daw siya sa amin, papatayin niya daw kami lahat ng pamilya. Sabi niya yung kasi yung asawa niya nagsumbong ng ano ba, side niya lang ba yung sinabi niya. Pero yung side ko, kaaway niya ako bata pa ako noon, tapos siya matanda na. Inano niya pa ako ng sundang, ng itak. Sabi niya, halika rito, sabi niya ganun. Kaya nakita ng mama ko. Sabi ng mama ko, ano yan? Eh, syempre, aanuhin mo yung anak ko ng itak. Kaya sumali na yung mama ko. Baka nandyan na naman siya sa labas. Anong maritis tong amo ko eh. Yung lalaki, chismoso to. Alam niya kasi ng mga gantong oras, nagkukwento ako kaya ganyan. So, namatay na lang yung tito ko, tsaka yung hindi talaga ako namansin. Namatay siya, hindi ako pumunta. Parang, ang hirap kong magpababa ng pride. Sino pa ba? Marami akong hanggang ngayon hindi ko pinapansin. Yung iba is sila yung sumusuko, sila yung pumapansin sa akin. Yung mga kapatid ko, ayan, yung lalaki, ilan yan sila, hindi talaga ako sumusuko, masyadong matigas ako ba, na kaya kong hindi magpansinan kahit nasa loob kami ng bahay, hindi magpansinan ng ilang buwan, 3 buwan, 4 na buwan, wala akong pakialam. Sobrang tigas ko, kaya ayoko na nakikipag-away, kasi nga, ang hirap para sa akin na batiin uli yung kaaway ko. Ganun ako guys, kasi pag nakikita ko yung mukha ng kaaway ko, naalala ko yung mga sinabi niya. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya sabi ng boyfriend ko sa akin, ikaw lahat-lahat hindi mo nakakalimutan eh. Akala niya tuwang-tuwa pa ako sa kanya. Yung boyfriend ko, akala niya masaya pa ako. Pero pag nag-away kami, pag hindi naman away, basta ako lang yung nang-aaway. Lahat ng mga hinahalungkat ko yan lahat. Sabi niya, grabe ka naman, hindi mo nakalimutan yun. Pero siya, yan, limot niya na kaagad. Ito yung ugali ko na gusto kong tanggalin. Inuunti-unti ko siya. Pero pag yung kaaway ko, binabati ako ngayon, bumabati na din ako. Pero dati titignan ko lang talaga yan. Talagang, ay wala akong pakialam. Kahit batiin mo ako, kahit ikaw na yung umuna dyan. Muna, mga siguro ilang bati muna bago ako umuki uli. Pero ngayon parang tinatry ko na yung best ko na umukay sa mga tao. Pero hindi talaga ako yung unang namamansin. Yan yung ugali ko na hindi ko basta galit ako, panindigan ko yan. Ikaw yung unang kung gusto mong akong pansinin, ikaw yung unang mag-approach. Pero pag ako, hindi. Kaya yung mga kapatid ko, iniiwasan nila akong makaaway kasi nga ganyan ako. Hindi nga ako mapanakit, pero ako yung tao na nagtatanim ng sama ng loob, ganun. Hindi nakakalimot. So, yung amo ko, alam niya yan na yung mga time na pag tinupak ako or may hidwaan kaming dalawa, maabot talaga ng ilang araw yan. Maabot ng ilang araw na hindi ako namamansin. Tapos siya parang hindi niya nakaya. Siya yung unang magtatanong. Kasi nga hindi talaga ako makikipag-usap. Ganyan katigas. Yung mama ko, ganyan din. Naawa ako sa mama ko. Kaaway ko siya nung bata-bata pa din ang mga 24. Sigawan kaming dalawa kasi nga yung pang anti-rabies na nilagay niya sa freezer. Syempre, baka masira. Away kami. Tapos hindi ko siya pinansin, hindi ako kumain. Yan yung ugali ko din kapag sa pamilya ko o sa mama ko. Pinapakita ko sa kanya na nagha-hunger strike ako kapag galit ako. Kasi yung mama ko ayaw niyan eh. Kaya ginagawa niya, pinipilit niya akong kumain. Kasi nga, abutin din niya ng isang araw na hindi ako kumain kahit wala na akong lakas, mamatay-matay na ako. Hindi talaga ako kakain hanggat di ako sinusuyo. So, punta siya doon sa may tindahan. Buti, nandun yung nanliligaw sa akin. Sabi niya, kain na kayo doon sa bahay. Sabi ko, ayoko. Sabi ko ganun, ayoko. Sabi ko sa mama ko, kasi nga pinansin niya muna ako. Pero nag-away na kami noon. Sabi ko, ayoko. Busog pa ako. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, sige na, kumain na kayo doon. Samahan mo yan si yung manliligaw ko kasi nandun sa sa tindahan nung time na yun. Samahan mo yan doon. 2 na kayo kumain. Botong-boto siya doon eh. Paano? Kada araw-araw kasi nagbibenta ng isda na malalaki. So, araw-araw siya may isda na ayuda. So, sabi niya, kain na kayo doon, ganyan-ganyan. Ayun, so, pansinan na kami pagkatapos. Yun yung ugali ko na alam ko na mali. Tinatry ko na itama, pero matigas talaga. Tinatry ko, as in. So, ayun lang guys, na-share ko lang yung time. Siguro, alam na din niya ng amo ko. Hindi lang nila ako makompronta kasi nga, alam nila na lumalaban ako, palaban ako, sagot din ako. Sabihin ko,
sabihin ko talaga, kaya ako lumayas dito dahil din dyan nagkakasakit ako sa ginagawa nyo. Ganunin ko talaga. Buti na lang kamo, kinimkim lang nila yung sama nila ng loob, chismis ko. Kaya yung boyfriend ko sabi niya, mo, gamitin mo na yung washing nila. Sabi niya ganun. Paalis ka naman kung gusto ka nilang palayasin, edi palayasin. Sabi niya ganun. Kasi nga, nakita niya ako kung paano ako umiyak nung inano ako ng amo kong babae. Kinompronta ako dahil nga ginamit ko yung washing nila, na imbes na masaya ako nung buong araw kami masaya, dalawa ng boyfriend ko, masaya kami, tas biglang nabasa ko yung chat ng amo ko, wala, tumamlay ako, nakatulala na lang ako, wala na akong gana sa buhay. Kaya ginawa niya, nag-take out na lang kami ng pagkain, tapos ayun, umiyak lang ako ng umiyak, nasira yung 2 araw namin dahil iniisip ko yung nangyari. Kaya sabi niya sa akin, para makaganti ka, maggamit ka na doon ng washing, sabi niya ganun. So yun lang guys, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.